Narinig mo na ba ang Diyos? Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Calixto I. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang dumadagsana ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, subalit walang ibang palatandaang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog, kasama ng mga lalaki ng lahing ito, at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga-Ninive kasama ng saling lahing ito, at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas, at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Mahilig ka rin bang humingi ng tanda? Humingi ako sa Diyos ng tanda bago ako pumasok sa kumbento. May inalok kasi sa aking scholarship noon. Sabi ko sa Diyos, kapag pumasa ako, ay hindi ako magmamadre kasi mag-aaral ako. Pero kung hindi ako pumasa, ay magmamadre ako. Dalawa kaming nag-exam. Dumating na ang results ng kasama ko at pumasa siya. Walang results na dumating sa akin. Ang sama pala sa pakiramdam. Ang may inaplayan tapos hindi ka natanggap. Kaya sabi ko sa Diyos, sige na nga. Kahit pumasa ako sa exam, magmamadre pa rin ako. Dumating nga ang results at pasado pala ako sa exam. Kaso sa boarding house pala ipinadala kaya bumalik sa sender dahil hindi ako kilala ng napagtanungan ng kartero. Sa school na ito naka-address ng pinadala uli, kaya natanggap ko na. Sabi ko sa Diyos, naisahan mo ako ah. Nakapasa naman pala talaga ako sa exam. Kapanalig, minsan pinagbibigyan tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Pero hindi tayo dapat manatili sa ganoong antas ng pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos. Inaanyayahan tayo ng ating mabuting balita ngayon na palaguin at palalimin ang ating pananampalataya. Kung palagi pa rin tayong hihingi ng tanda, nangangahulugan ito na nanatiling mababaw ang ating pananampalataya sa Diyos. Sana, habang nagkakaedad tayo, ay lumalalim din ang ating pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos. Yun bang sapat na ang kanyang banal na salita at pagpaparamdam sa ating mga karanasan sa araw-araw upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. At sana, dumating tayo sa puntong hindi na natin kailangan ang anumang tanda dahil sapat na si Jesus upang tayo ay magtiwala. Sa ngayon, kapag naglalambing na lang ako sa Diyos humihingi ng tanda, ang sarap kasi sa pakiramdam ng manatiling bata sa piling ng Diyos. Pero alam niyo ba kapanalig, batay sa aking karanasan, kapag nananatili pala tayong malapit sa Diyos, hindi na natin kailangang humingi ng tanda. Dahil nangungusap siya sa atin sa bawat pangyayaring nagaganap sa ating buhay, sa ating paligid, at sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, sila ang boses ng Diyos na pumupuri sa ating mabuting gawa at nagtutuwid ng mali. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin
sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.